Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sama-sama po tayo mag-alay ng papuring awit para sa ating Panginoon. Are you hurting, broken within, overwhelmed by the weight of sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. Your Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring the sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life's born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na ihanda po ang ating mga sarili para po sa ating pananambahan. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. O dakilang Diyos na tunay na mahabagin sa lahat, maraming pong salamat sa biyaya at pagpapala at sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa oras at araw na ito na muli mo kaming tinipon upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga lingkod na patuloy mong ginagamit mula sa pinakamatanda hanggang pinakabata. Pagpalain at patuloy mo po silang ingatan. Gayon din po sa taong itatayo ninyo sa aming harapan upang maghatid ng banal na mensahe na tunay na pagkain espiritual. Pagpalain mo po siya at ang kanyang sambahayan, at patuloy mo siyang itago sa iyong likuran, upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na madakila at mapasalamatan. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid at ang bawat pamilya na bumubuo ng iglesyang ito. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan, lalong-lalo na sa panahong ito na dumadanas ang iyong mga anak ng kahirapan at pagkakasakit dala ng epidemyang ito. Panginoon, sa panahon na sinusubok ang aming pananampalataya, masumpungan mo po kami na patuloy na nagtatapat sa iyo. Sa patuloy na pananalangin namin, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at sa mga taong nagkakasala sa amin.
Pakalinisin mo ang aming mga puso upang maging karapat-dapat po kami sa pagharap sa inyong banal na paanan. Sa papatuloy po, Panginoon, ng pananambahang ito, ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin hanggang kami po ay makatapos. Ito po, Panginoon, ang aming sinasamot dinadalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sins. Hello, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. Sing, you are more. You are more than the words will ever say. You are love, all creation will proclaim. You are here, in your presence I'm made whole. You are God, but for else I'm letting go. Hello, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. My heart will sing, no other name. Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, my heart will sing. No other name, Jesus, Hello, I'm running to your arms, I'm running to your arms.
While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po ay inyong samahan na ating basahin ang kabanatang 19 ng Juan, talataang 26 hanggang 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Maging papapala nawa sa Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig na kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Tunay, Panginoon, na kami po ay masaya, nagagalak at higit sa lahat. Kaya nagpapasalamat na kami, Panginoon, ay narito sama-samang nananambahan at nagpupuri sa iyong pangalan. Aming dalangin ng iyong presensya ay sumaamin habang kami ay sama-samang umaawit, nagpupuri sa iyo sa aming pakikinig ng iyong mensahe, na naway bukas ang aming puso at isipan upang kami ay punuin mo ng iyong mga aral at kaalaman. Aming dinadalangin nawa, Panginoon, na magkaroon ng pagkakataon ang bawat isa sa hanay ng mga frontliners na maging bahagi ng padalambahan at patuloy silang lumakas sa kanilang pananampalataya at tiwala sa iyo. Ngayon din, ang mga pasyente, Panginoon, ang mga tinamaan ng sakit na ito, Panginoon, aming pong dalangin, nawa sa kanilang mga panlangin, sa kanilang karamdaman, Panginoon. Ikaw, nawa, Panginoon, magbigay sa kanila ng pag-asa. Alam namin, Panginoon, na ikaw po na nagbibigay kagalingan sa bawat karamdaman na dumarating sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa umagang ito sa aming pong gawain. Alam namin, Panginoon, ikaw po ay nasa aming mga tahanan, bakit kami hiwa-hiwalay. Alam namin, kasama namin kayo sa lahat ng oras, lalong higit, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa panalangin at sa pag-awit ng mga pagpupuri, Panginoon. Ito lang, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. There is no problem too big God cannot
Okay, so magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, lalong higit sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan ngayon at po na nagiging bahagi ng ating pong pagsamba sa Panginoon. This is the very first time nga po na tayo ay maghatid ng mensahe na hindi po sa pulpito, ano? Tayo po ay narito sa isang tahanan ng ating pong kapatid. Ano po, dahil nga po sa kadahilanan na nasira po yung ating cellphone na ginagamit pang live streaming. But anyway, purihin ng Panginoon dahil ang Panginoon po ay laging gagawa ng paraan upang makapaghatid po ng mensahe ng mga salita ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Ganun din po sa ating mga kapatid sa pamamagitan po ng ating pong live streaming ay nakapaglingkod po muli. Nagkaroon tayo muli ng mga ministry. Salamat po sa mga nagpaawit, mga nagpakanta, sa ating pong music team, sa ating elders, deacons, sa lahat po ng leaders, nang ginamit ng Panginoon sa mga sandali pong ito. Ayan. So mga kapatid, syempre po ngayong araw na ito ay second Sunday of the month, May 10, 2020. Kaya po, Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Sa lahat po ng tinatawag nating nanay, inay, mama, mamang, mami, yung iba tinatawag nilang mudra, ano man po ang tawag sa inyo, basta kayo po ay nanay, binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day sa mga oras pong ito. Alam niyo po mga kapatid, kahit tayo nasa lockdown ng Panginoon, gusto ng Panginoon sa mga oras na ito ay mabigyan natin ng parangal. At ma-appreciate natin ang ating pong mga nanay. Kaya po pwede po ba mga kapatid, kung kasama niyo po yung nanay niyo ngayon, batiin niyo po ng Happy Mother's Day. Ayan. Batiin niyo po kung hindi niyo po kasama, mamaya i-chat niyo, text niyo po. At kung kasama niyo po si mother ngayon, pwede po bang ilagay niyo siya sa may gitna ng inyong upuan? Ayan. So para po talaga ibigay natin sa ating mga nanay yung mga oras na ito. Talagang alalahanin natin ang kanilang pagmamahal, ang kanila pong pag-aaruga sa atin. Ang ating pong mensahe ng Panginoon na ipagkakaloob ngayon, ang title po nito ay 7 paraan upang mahalin ang iyong ina. Okay, so ang teksto po natin ay nasa John chapter 19, 26 to 27. Ayan po, nabasahin ko po sa inyo. Sabi rito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Sa pagmamahal po mga kapatid sa ating mga magulang, lalo higit sa ating mga nanay, ang Panginoong Kristo po ay nagpakita rin sa atin ng isang napaka-perpekto at napakagandang halimbawa kung paano po natin mamahalin ang ating mga nanay. Kung mapapansin nyo po, ito yung pangatlong pananalita ng Panginoon nung siya po ay nakapako sa krus. Can you imagine, nakapako na siya sa krus, pero nagkaroon po ng pagkakataon na hindi na ang kanya pong inang si Maria ay talagang ipinaramdam niya yung pagmamahal niya sa pamamagitan po ng pagtatagubilin kay John. Ang sabi niya kay John, itong ibig sabihin ng mga pananalitang ito, John, ang aking ina, ikaw na ngayon, simula sa araw na ito, ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Napakagandang halimbawa ng ating Panginoon Kristo kung paano natin mamahalin ang ating mga nanay. Sa buhay natin mga kapatid, napakarami pong paraan para mahalin ang ating mga magulang na babae. But this time, ito po yung 7 napakahalagang bagay para sila ay ating pong mahalin. Para po lalo nating maintindihan mga kapatid, ang lahat pong ito ay nagsisimula po sa letter P. Yung 7 ito ay nagsisimula sa letter P para madali po nating maalala. Naniniwala ako na lahat po ng mga anak, lahat po tayo mga kapatid ay nagmamahal sa ating mga nanay. Amen po ba? Siyempre naman po, minamahal natin ang ating pong mga nanay. At kung paano natin ito mamahalin, mga kapatid, ipapaalala po ng Panginoon ang 7 napakahalagang bagay. Una, number 1, mahalin sila sa pamagitan po ng pananalita. Ayan. Maaring itong unang-unang ito ay isa po sa pinakamabilis, pinakamadali, pero pinaka-epektibong paraan para po maipadama natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong mga nanay. Paanong paraan? Sabihin natin sa kanila na sila ay tunay na ating pong minamahal. Amen po ba? Na mahal natin sila.
Kaya nga po mga kapatid, natatandaan nyo po ba kung kailangan o huling beses nyo sinabi sa inyong mga nanay na mahal nyo sila? Natatandaan nyo po ba kung kailan ito? Ayan, kung hindi nyo na po natatandaan, ito na po yung pagkakataon nyo. Kung katabi nyo si mother ngayon, ano po, kasama nyo siya ngayon, pakisabi nyo nga po na mami, nanay, ano pang tawag nyo sa kanya, mahal na mahal po kita. Ayan, pakisabi mo. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Ano po, ayan. Alam niyo po mga kapatid, nagtataka ako, bakit maraming anak, ano po, ay parang nakokornihan sila, o corny sila, na magsabi ng I love you sa kanilang mga nanay. Ano po, parang nahihiya sila na magsabi ng I love you sa kanilang mga nanay. Pero pag nagsabi naman ng I love you sa kanilang nililigawan, wagas. Kahit laging busted. Paano nangyari yun? Ano po yung mga bagay na yun? Ano? Alam niyo po kung anong sagot dyan, maaring hindi po tayo kasi nasanay. Ayan, maaring sa loob ng tahanan, hindi talaga tayo nasanay na lagi nagkasabihan ng I love you. Ano po, bakit ko po ito nasabi? Kasi po ako po ay lumaki rin sa isang pamilyang hindi nga po nasanay na magsabihan ng I love you. Totoo po yung sinasabi ko mga kapatid, yung salitang I love you parang napakailap noon, sa aming tahanan. At maaring ganun din po ang nangyari sa ating tahanan kung bakit hindi tayo madalas nagsasabi ng I love you sa isa't isa, lalo higit sa ating nanay, dahil nga po hindi po tayo nasanay. Ganun pa man mga kapatid, hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede pa natin itong baguhin at pwede pa nating sanayin na sa loob ng pamilya ay lagi nagsasabihan ng I love you. Dahil ito po ay normal na bagay at hindi po dapat ikinahihiya. Amen po ba? Hindi dapat ikinahihiya. Kaya po sabihin nyo nga po uli mga kapatid sa inyong nanay, Nay, I love you. Yan. So, yung may feelings naman po, huwag naman yung sa ilong lang yung lumalabas. Yung may feelings naman, po. Tandaan natin, marami pong paraan para maiparamdam natin ang ating pagmamahal sa ating mga nanay. Pero isa po sa pinakamabilis, pinaka-epektibo, pinakamabisa para maparamdam natin sila, na mahal natin sila, sabihin po natin na sila ay ating minamahal. Hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa araw-araw, sikapin natin na sabihin natin lagi ito sa kanila. Kung hindi man natin sila kasama sa bahay, magme-message tayo sa kanila, lagyan natin lagi sa dulo na I love you. Yan, praise God. Pangalawang bagay po mga kapatid, mahalin sila sa pamamagitan ng paghawak. Ito? Ito po yung tinatawag na physical touch. Pangalawang napakagandang paraan upang maipadama natin ang ating pong mainit na pagmamahal sa ating mga nanay sa pamamagitan po ng pagyakap, o pag-kiss po sa kanila, o pagbe-bless po sa kanila. Mga kapatid, mga magulang. Sabi nga, kung meron man pong tao sa buong mundo na unang-unang nakarinig o unang-unang nakahawak sa atin, ay malamang, yan po ay ang ating mga nanay. Bakit? Sa loob pa lang po ng siyam na buwan, ramdam na tayo. Ramdam na tayo. Kaya naman po mga kapatid, nagtataka na naman ako kung bakit marami pong mga anak, ay nakokornihan. Na kung saan ay yumakap, umalik, sa kanilang mga nanay. Samantalang ang ating mga nanay from the very start, maliit pa lang tayo, silang nagpapakain, silang nagpapaligo, silang nagpapalitan diaper, sa atin. Pero paglaki na ng mga anak, para bagang nakakahiya na, na kumis pa or yumakap pa, sa ating pong mga nanay, mga kapatid at mga magulang. Ito pong bagay na ito ay hindi rin po dapat ikinahihiya. Lalong higit ang ating mga nanay, sabi nga po, wala naman po tayong maitatago sa kanila. Kahit tayo ay lumaki na, ay nakita naman lahat sa atin. Ibig sabihin, wala kang dapat ikahiya. Kung pagyakap lang din naman, pagkiss lang din naman sa kanila, ito po ay dapat hindi ikinahihiya. At dapat po sinasanay din natin ang ating sarili sa pamamagitan po ng pagmamahal ng pagyakap, paghalik, o pagmamano po sa kanila. Napakahalagang bagay na ito kasi ito'y meron na pong mararamdaman mo na talaga, hindi lang basta maririnig. Sa una kanina, maririnig mo, ngayon mararamdaman talaga, lalo na kung yung pagyakap mo talaga ay merong kahigpitan, meron talagang napakalalim na mensahe, ng pagmamahal. Isipin niyo po mga kapatid, kung ang pananalita
At sa pamamagitan po ng pananalita ay ginagamit ang salita minsan para makasakit ang kapwa, o yung paghawak naman ay ginagamit din minsan po yung physical touch para makasakit din ang kapwa. Kung ito'y nagagamit sa maling paraan, lalong higit dapat itong ginagamit sa napakabuting paraan sa pananalita. Sa pamamagitan po ng pananalita ay maiparamdam ang pagmamahal, at sa pamamagitan po ng pagyakap at paghalik ay maiparamdam natin sa kanila ang ating pong pagmamahal. Amen po ba? Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, mahalin po sila sa pamamagitan ng pakikinig. Yan. Pakikinig. Ano po? Pakikinig sa kanilang mga sinasabi. Pangatlong paraan upang maiparamdam po natin sa kanila ang ating pong pagmamahal ay sa pamamagitan po ng pakikinig. Ano po yun, Pastor? Makikinig lang ako? Nagmamahal na ako? Wala pa akong ginagawa. Tama po, mga kapatid. Nakikinig ka pa lang, nagmamahal ka na sa kanila. Amen? Bakit? Bakit natin nasabi? Kasi po, ganun kahalaga sa ating mga magulang ang atin pong pakikinig. Pinakikinggan pa lang natin sila, nakadarama na sila ng kaligayahan sa kanilang puso. Sa kanilang puso. Marami pong mga anak na sabi nga dahil sa paglawak o paglago ng teknolohiya, iniisip nila na mas matalino na sila sa kanilang mga magulang. Kaya hindi na sila nakikinig. At ito po ay isang napakalaking pagkakamali. Maaaring ang mga anak ay mas maraming impormasyon dahil sa technology, pero hindi po tayo kailanman magiging mas matalino sa ating mga magulang. Sabi nga po, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit? Sa dami po ng kanilang karanasan, sa dami po ng mga aral na nakuha nila, ito'y isang klase ng karunungan na hindi po basta-basta makukuha. Ito'y makukuha sa kanilang lawak ng karanasan, sa dami ng kanilang nangyari na at naranasan sa kanilang buhay. Lalo higit kung sila po ay talagang senior na. Napakahalaga nung pakikinig sa kanila. Alam niyo po, kahit po yung simpleng pagtatanong lang tungkol sa recipe ng ulam, totoo po yan. Yung simpleng pagtatanong lang tungkol sa gamot, napakalaking bagay na sobrang naliligayahan ng mga nanay. Pagka po napaparamdam natin sa kanila na kahit po sila sabihin natin senior na, ay meron pa rin po tayong bagay na tinatanong sa kanila at naipaparamdam pa rin natin sa kanila na sila po ay sobrang napakahalaga sa atin pong buhay. Kaya po mga kapatid, mga magalong, kung kasama nyo po ngayon si nanay nyo, pakisabi nyo nga po, Nay, simula po ngayon, makikinig na ako sa iyo. Ayan. So, Ayan. So, tandaan niyo po yan. Dapat na-record yan sa mga nag-play niya pag ayaw makinig. Hindi po, joke lang. Pang-apat, mga kapatid, nakakatatlo na po tayo, 3 piyon. Pagkasalita, pagyakap, at saka po pakikinig. Pang-apat na P, pagtsatsaga. Mahalin sila sa pamamagitan po ng pagtsatsaga. Kung meron po tayong kilalang tao na pinakamatyaga sa buong mundo, malamang makakasama dito, pangunahin dito ang mga nanay sa sobrang tiyaga nila. Saan? Pagtsatsaga sa gawaing bahay, pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay, pagtsatsaga sa pag-aalaga sa mga bata, pagpapakain, pagpapaligo, paghatid sa school, at kung ano-ano pang mga bagay, mga kapatid. At yung pagtsatsagang ito, maaaring darating ang araw, na sila naman ang ating pong dapat pagtsagaan. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Kung noon, kahit hindi nila maintindihan yung ating mga sinasabi, nung maliit tayo, nagkasalita tayo, bulol-bulol pa, pero naliligayahan sila, nagtsatsaga sila, pilit nilang inaalam ano bang sinasabi ng aking anak. Tulad po ako ngayon, meron akong 2 years old na anak, si Dempos, nagkasalita na si Dempos, pero hindi ko talaga maintindihan. Pero, napakasarap pakinggan, pinagtsatsagaan mo, talagang naliligayahan ka. Darating ang pagkakataon, na tayo naman po ang makikinig. Tayo ang magtsatsaga na makinig sa ating pong mga magulang. Kahit po ito ay paulit-ulit,
kwentong paulit-ulit, minsan kwento ng hapon, ano po, kwento ng hapon, minsan yung kwento ng katatakutan, ano, pagka nagtanong ka tungkol sa mga aswang-aswang, sigurado binang-binang mga lola-lola dyan. Ano mo, kung mga kwento ng maraming mga kwentong bagay, pero mga kapatid, yung pong pakikinig na yon, ano po, napakalaking bagay para po sa kanila. Lalong higit kung ang ating mga magulang, ano po, sabihin natin na senior na sila, lumipas na ang panahon para sa kanila, namatay na yung kanilang mga kaibigan, wala nang halos tumadalaw sa kanila, yung presensya ng anak, kahit lalong higit nga yung apo, ano po, na nakikinig sa kanila, napakalaking bagay. At sigurado doon sa pagkakataong iyon, ramdam na ramdam ng nanay ang pagmamahal ng mga anak, ng mga apo sa kanya. Kaya gawin po natin mga kapatid, makinig po tayo lagi, ano po, sa ating mga magulang. Magtiyaga tayo lagi, ano po, sa kanila. Panglima mga kapatid, mahalin sila sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Ano po ang panglimang paraan upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang ay sa pamamagitan po ng pagpapasalamat. Kung meron tayong taong dapat pasalamatan sa buong mundo, dapat nangunguna dito ang ating mga magulang, ating mga nanay. Amen po ba? Niwala kayo doon? Dapat nangunguna sila. Bakit? Ano po? Dahil sila rin po, ano po, ang isa sa may pinakamalaking ambag at sakripisyo sa ating buhay. Anuman ang narating natin o anuman ang mararating natin sa ating buhay, ang ating mga magulang ay isa sa may pinakamalaking ambag kung bakit natin narating ito. Maaring ito po ay dahil sa kanilang pagsasakripisyo, ano po, ito po ay dahil sa kanilang paggabay, dahil po sa pagmamahal nila sa atin. Kaya po napakahalaga mga kapatid na sa tuwin na lagi tayo nagpapasalamat sa atin pong mga magulang. Hindi lamang po ngayong araw ng Mother's Day, kundi gawin natin itong habit na lagi tayo magpasalamat, ano po, dahil tunay na naliligayahan ang ating mga ina. Kapag naririnig niya sa kanilang mga anak, yung pong salitang thank you, ano po, nararamdaman ng mga magulang yung appreciation ng mga anak sa kanilang mga sakripisyo. Kaya po mga kapatid, pakisabi nga po, ano po, sa inyong nanay, nanay, thank you. Salamat po, ano po, sa inyong pagmamahal, sa inyong sakripisyo, sa inyong pag-ibig. Ano po? Pang-anim mga kapatid, pang-anim na po tayo, nakakalima na po tayo, ano po, yung una po, pananalita, paghawak, pakikinig, pagtsatsaga, ano po, pagpapasalamat, at ngayon po pang-anim, pagbibigay. Ayan. Mahalin sila sa pamamagitan ng pagbibigay, ano po. Pang-anim po na paraan, ano po, para po maiparamdam natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang ay sa pamamagitan po ng pagbibigay. Ano po, kung naghahanap tayo ng mga taong pinakamapagbigay sa buong mundo, eto na naman tayo, nangunguna na naman dito ang mga nanay. Dahil sabi nga ng mga nanay, ang motto nila, ano po, kahit isusubo mo na lang, ano po, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iyong mga anak. Grabe, ano, yung kanilang pagbibigay sa atin, ano po. Ang trabaho ng pagiging nanay ay isang panghabang buhay na trabaho. Pero ang matindi po rito, walang sweldo. Wala pong sweldo. Ano po, ang tanging sweldo ng mga magulang at ligaya nila ay yung makita nila ang kanilang mga anak na lumalaki ng maayos at nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Yun ang sweldo ng mga magulang. Yung nakikita nila yung mga anak nila lumalaki, maayos, mabuti, ano po, nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Ito marahil yung sweldo nila. Ito yung ligaya, ano po, na bumabalik sa mga magulang pag ito yung nakikita nila sa kanilang mga anak. Ano po, at para ito ay mangyari, ano po, kinakailangan nilang magsakripisyo, kinakailangan nilang magbigay. Ano po, maaring ano po, may mga pagkakataon ang ating mga magulang, meron silang gustong bilhin noon, ano po, pero hindi nila mabili. Bakit? Kasi nga po, uunahing bilhin yung gamit mo. Maaring noon, marami silang mga bagay na gustong kainin, gustong bilhin para kainin, pero hindi nila nabili dahil inuna nila yung pagkain mo, yung gatas mo. Maaring noon, meron sila mga bagay na gustong puntahan,
pero hindi nila napuntahan. Bakit? Kasi po, inuna yung pangangailangan mo sa school. Hindi lang yon. Maaaring dumating sa punto na si nanay nagkabaon-baon sa utang para po maitaguyod o makatulong sa pangangailangan natin sa ating pong pag-aaral. Grabe po mga kapatid ang sakripisyo ng mga nanay. At ngayon na tayo po ay malaki na, nagkatrabaho, at sabihin natin nakasama tayo doon sa pinalad, gumanda ang buhay, tayo naman ang magsukli sa kanila. Hindi kailanman naging obligasyon ng anak ang magulang. Pero ang isang mapagmahal na anak kailanman ay hindi magpapabaya sa magulang. Amen? Ang isang mapagmahal na anak, magbibigay sa magulang, lalo higit sa oras, ng pangangailangan. Mga kapatid, mga magulang, sabi nga, hindi naman tayo talaga makakabayad sa ating mga magulang. Pero sa pamamagitan po ng simpleng bagay, lalo higit ngayon, Mother's Day, sa mga husband, sa mga anak, gumawa tayo ng simpleng bagay, ng konting effort para maparamdam natin na ang araw na ito ay hindi katulad ng ibang araw. Itong araw na ito ay meron something special. Na kinikilala natin ang kagatingan, ang sakripisyo ng ating mga magulang na babae. Yung iba, pwede kayong magbigay ng flowers. Yung iba, pwede kayong magbigay ng tsokolate. Yung iba, pwede kayong bumili ng isang maliit na kandila, kumuha kayo ng isang cupcake, itusok nyo yung kandila, bigyan nyo sa magulang nyo, batiin nyo sila ng Happy Mother's Day. Kung hindi nyo naman sila kasama, pwede nyo silang i-text, pwede nyo silang tawagan, sa pakarami pong paraan. Yung iba naman, lutuin natin sa kanila, lutuan natin sila ng masarap na pagkain. Napakarami pong paraan para maiparamdam natin ngayon sa araw na ito sa ating mga magulang na sila po ay espesyal sa atin pong buhay, mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga nanay. Kahuli-hulihan, mga kapatid, pang-pito, nakaka-anim na po tayo. Una po, pananalita. Pangalawa, pagyakap. Pangatlo po ay pakikinig. Pang-apat, pagtitiyaga. Pang-lima, pagpapasalamat. Pag-anim ay pagbibigay. Pang-pito po, paggalang. Mahalin sila sa pamagitan po ng paggalang. Pang-pito at kahuli-hulihan, para maiparamdam natin sa ating mga magulang ang ating pong pagmamahal, dapat natin silang igalang sa lahat ng oras, sa lahat po ng pagkakataon. Sabi nga, kung meron tayong mga taong dapat igalang sa buhay natin, dapat pangunahin dito ang ating mga magulang. Amen? Agree po ba kayo doon? Pangunahing dapat dito ang ating mga magulang. Kung meron tayong ginagalang, kung tayo po yung magalang, ginagalang natin ang ibang tao, dapat po iginagalang din natin, lalong higit ang ating pong mga magulang. Nakakalungkot pong isipin, na may mga anak na masasabi nating salbahe. Masasabi nating ganun na lang kung sagutin nila, o minsan nananakit pa, sinasaktan nila yung kanilang mga magulang. Yung iba, may mga anak na minumura pa nila yung kanilang mga magulang, sinasagot-sagot nila, lampa ba lang, nagdadabog, ganun-ganun na lang. Paano ito nangyari? Can you imagine, mga kapatid, nung maliit tayo, kahit isang simpleng kagat lang ng lamok, grabe, yung lamok na yun, pag nahuli ng nanay yun, tiris yun. Kagat ng langgam, nako, sabi ko sa inyo, pag nahuli ng nanay yung langgam na kumagat sa'yo ng maliit ka, tiris yun. Naku, halos yung pipinuhin talaga yun. Bakit? Ganun kanya iniingatan. Ganun tayo kamahal. Tapos paglaki ng mga anak, nagiging salbahe. Napakasakit ito. Sa atin pong mga magulang. Mga kapatid at mga magulang. Dapat po ay hindi ito nangyayari sa atin. Napakahalaga na dapat iginagalang natin ang atin pong mga magulang. Alam niyo po, mga kapatid, kung bakit ito nangyayari. Meron pong two possible reason kung bakit po nagkakaganon. May mga anak na mas matapang pa sa magulang. May mga anak na talagang walang respeto at paggalang sa kanilang mga magulang. Sa ibang tao, talagang napakagalang nila. Pero pagdating sa magulang, nawawala. Yung kanilang paggalang. Dalawang possible reason. Una, baka po sila ay na-spoil.
Anong ibig sabihin? Baka ito yung mga anak na talagang na-spoiled talaga, maaaring sabihin natin ang mga magulang may naging pagkukulang din, hindi nila tinuturuan na mag-bless sila, hindi tinuturuan na mangupo o gumalang. Ngayon pagdating ng araw, ito yung mga tao talaga na hindi po talaga gumagalang sa mga nakakatanda sa kanila. Kahit sila mismo ay hindi po ginalang, baka po na-spoiled sila. Pangalawa, baka po sila ay naging rebels o naging rebelde. Baka ito yung mga anak naman na lagi namang ginugulpe, laging pinapalo, sa loob po ng pamilya. Ngayon, nung lumaki na yung anak, nagkaroon ng buto, yun, mas tumapang pa kaysa po sa mga magulang. Bakit ko po nalaman itong ganitong bagay? Alam niyo po kasi, mga kapatid, ito po ay naranasan ko rin sa aking buhay. Na nung po ako ay maliit pa, pwede ko pong sabihin na ako po ay naging rebellious sa aking pong mga magulang. Dahil maaring hindi ko pa po naiintindihan ang mga bagay-bagay noon, dahil po ang aking father ay pastor din, sobrang higpit niya po talaga. Napakarami pong palo, napakarami pong bagay na dinanas ko sa mga kamay ng aking tatay. Nung maliit po ako, hindi ko talaga maintindihan, dumarating sa pagkakataon na talagang napapalo kami, nagkakalatay kami, napupukpok kami ng martilyo sa kamay, napakaraming pagkakataon. Pero syempre po nung ako ay lumaki na, doon ko po lubosang naunawaan. Noong mga pagkakataon na yun, talaga nagtatanong ako, bakit nangyayari sa akin ito? Kaya po ako po naging rebelde talaga ako. Nung mawala po yung father ko noon, talagang lalo ako naging rebellious, parang pakiramdam ko ako na ang batas noon, noong mga panahon na yun. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay dito, paano ako nakabalik? Paano po nakabalik, paano po nasiayos ang lahat? Apat na bagay po ang na-realize ko, mga kapag I realize po things. Una, number one, there is no perfect parents. Okay. There is no perfect parents. Kailangan nating aminin, kailangan nating tanggapin na wala pong perfectong magulang, walang perfectong nanay. Kahit mag-post ka, sabi mo, my mother is the best mother, mommy, mudra in the world. Kahit sabi mo siya pa ay best, hindi pa rin po siya perpekto. Tama po ba? Hindi pa rin siya perpekto. Kahit yung pinakamabait na nanay, na mabait na sabihin natin, talaga may sabihin natin may pagkukulang pa rin. At yun ang kinakailangan nating aminin. Sa ating buhay, kailangan nating aminin, walang perpektong magulang. Pangalawa, pangalawang bagay na na-realize ko, there is no perfect children. If there is no perfect parents, syempre wala rin pong perpektong anak. Inamin ko rin po sa aking sarili na sobrang kulit, sobrang napakatigas ng ulo ko nung ako po ay maliit. Napakarami pong nakakakita niya, napakarami pong nagpapatunay na napakatigas talaga ng ulo ko. At inaamin ko po yun sa aking pong buhay. Napakatigas po ng aking ulo nung ako po ay maliit. Pero mga kapatid, pangatlo, na-realize ko na love covered over the multitudes of sin. Sabi po ng 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, love covered over the multitudes of sin. Na-realize ko na pag-ibig po talaga, ang magtatakip sa mga pagkukulang, sa loob po ng isang pamilya. Yung pong pag-ibig, ito pong pag-ibig na ito ang magpapatawad sa ating puso. Kung meron tayong mga hinanakit, meron tayong mga tampo, pag-ibig ang gagamot sa ating pong mga puso. At syempre po mga kapatid, yung pag-ibig po na yon, babalik ka dun sa umpisa. Magmamahalan kayo, magyayakapan kayo, magkasibahan kayo ng I love you. Napakagandang bagay. At ang kahuli-hulihan na discover ko, mga kapatid, naiintindihan kong lalong higit ang salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 6 verse 1-3, sabi ng Panginoon doon, ng sino mang mga anak na magiging masunurin sa kanilang mga magulang, giginhawa at haba ang buhay dito sa lupa. Alam niyo po, nung ako pa ay nasa ganung sitwasyon ng aking buhay, nung ako po ay sobrang napakasaway ng maliit ako, natandaan ko lagi sinasabi ng aking anak. Lagi niya sinasabi sa akin ng nanay, anak, mag-aral ka ng seminary. Tumatak po sa akin yung bagay na yon at praise God. Niloob ng Panginoon na ako po ay sumunod sa aking nanay. At ako ay nakatapos ng pag-aaral sa seminary at nagkaroon ako ng ganitong klaseng buhay.
Isa po sa dahilan dahil po sa pagsunod ko sa akin pong mga nanay. Marami pong mga tao noon na hindi naniniwala. Nag-aral sa seminarya ang isang anak na bubok. Nag-aral sa seminarya ang isang anak na napakapasaway. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binago po ako ng Panginoon. Ano po? At ngayon po mga kapatid, sa lahat ng sinisikap ko na itong mahalagang bagay nito, magawa ko sa aking nanay. Na lagi ko siyang masabihan na mahal ko ang nanay ko, lagi ako makapag-bless sa kanya, kung may pagkakataon na makapagbigay din, ano po, magawa ko po sa tulong ng ating Panginoon. Para po sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating conclusion, always love our mothers while they are still alive because we never know how much time they love. Mahalin natin ang ating mga magulang hanggang sila po ay nabubuhay. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan pa, kung gaano kalaking oras pa ang natitira sa kanilang buhay. Nakakalungkot po mga kapatid na maraming mga mga tao na pupunta sa labi ng kanilang mga nanay na umiiyak. Umiiyak, humihingi ng tawad. Nakakalungkot. Bakit? Kasi po, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Sa kanila sinasabing, Nanay, mahal na mahal kita. So, kahit isigaw mo pa yan, hindi na nila yan maririnig. Nanay, gusto kitang yakapin. Kaso kahit yakapin mo yung bangkay, hindi niya na yan mararamdaman. Nanay, narito yung mga bulaklak. Kahit gaano po kaganda ang bulaklak, kahit gaano kabango ang mga bulaklak, hindi niya na yan maaamoy. Hindi niya na yan ma-appreciate. Nanay, salamat sa lahat. Kahit gaano kalaki pang pagpapasalamat mo, huli na ang lahat. Ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Ang pagmamahal, pagyakap, pagpapasalamat, paggalang, pagbibigay, pakikinig, pagtsatsaga sa ating mga magulang, napakahalaga na ito po ay ating gawin habang sila ay nabubuhay pa. Amen? Habang sila po ay nabubuhay pa, habang sila ay humihinga. Mga kapatid at mga magulang, muli po ay sa mga nanay na kasama natin ngayon, happy Mother's Day po. Mahal na mahal po namin kayo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless po.
Kasadako na tayo ng pakikiisa sa dulang ng ating Panginoon. Bago natin ganapin, atin pong pakinggan ang ating banal na kasulatan sa unang Korinto, talatang 11, talatang 23 hanggang 29. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagpapala po ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay sama-samang manalangin. Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Diyos, nagpupuri kami, patuloy na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, narito kami ang bawat isa sa kanyang tahanan. Patuloy po, Diyos, na pag-isahin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa pagtanggap ng tinapay at sarong ito na aming gaganapin sa umagang ito. Panginoon, patuloy po, Diyos, na paggalabin mo ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Patuloy po, Diyos, na dalangin din namin, patawarin mo kami kung kayo man ay nakasumpong sa amin ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kalarawan ng iyong katawan at dugo na ito upang ito'y maging pagpapala rin sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating tithes and offering, pakinggan po natin ang sulat ng Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 1, hanggang sa mga sumusunod. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit at pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Kayo po ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo na sa kabila po ng aming kalagayan ngayon, kayo po ay patuloy na gumagabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na patuloy niyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat sa biyaya ng aming mga mahal sa buhay na kasama namin sa aming mga tahanan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan sa bawat araw. At salamat, Panginoon, sa kalusugan na patuloy niyo kami na
binigyan ng maayos na kalusugan upang kami, Panginoon, ay tumibay at tumakas, Panginoon, lumalaban sa mga sakit na nakakahawa. Panginoon, sa kabila, sa gitna ng aming kalagayan ngayon, maraming salamat po na kayo po ay patuloy na nagbigay sa amin ng pagpapala. Pero kami ay dumanas ang kahirapan sa kasalukuyang panahon. At salamat, Panginoon, na kami ay hindi pinapabayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa bawat araw. Panginoon, ito po aming dalangin at pinabalik na namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. By the word at the beginning, when with God the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. It didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Seems great, love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Tayo manalangin. Maraming Diyos na lubhang pangyarihan sa lahat. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pagluway at gawain ng Banal na Espiritu at kami, Panginoon, ay nakatapos ng aming gawain sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan. Gayon din, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa technology na kung saan sa pamamagitan nito, Panginoon, ay kami ay nakapanambahan sa iyo.
Salamat din Panginoon sa mga oras nito. Kami ay ligtas mula sa karamdam ng COVID-19. Kailangan namin Panginoon na pagalingin mo nawa Panginoon ang mga taong mayroong karamdam. Pagkaloob sa nila Panginoon nakagalingan. At nawa Panginoon ay manubalik ang dating nilang palakas. Dalangin din namin Panginoon ang mga tao na patuloy nagsasaliksik upang makahanap Panginoon ng gamot o vaccine patungkol sa COVID-19. Nihiling namin Panginoon, pagkalooban mo sila ng karunungan na nagmumula naman sa iyo upang makontrol Panginoon ng gamot na ito ang patuloy na paglaganap ng COVID-19. Tinadalahan din namin Panginoon ang aming Pangulo ng Bansa na patuloy mong samahan si Panginoon. Tulungan na may handle Panginoon ng mga ganitong situation. At patuloy na pagkalooban din sa Panginoon ng karunungan na nagmumula sa iyo sa aming pasamantalang pagtatapos. Nihiling namin Panginoon na kami ay iyong patnubayan at ingatan sa lahat ng oras. Ito Panginoon ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala, ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisan ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen.